Tuloy ko po ang pagbasa. At sabi dito, ulitin ko po, kaya patayin niyo na ang anumang makamundong nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito: galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yan po ang ating itakwil sa ating sarili, mga kaibigan. Maging honest po tayo Dapat maging honest tayo, mga kaibigan. Sa sarili na lang po natin. Kasi kung hindi po tayo honest sa ating sarili, paano tayo honest sa kapwa, no? Dahil sinungaling tayo sa sarili natin, nagtatago tayo ng something na hindi alam ng tao, wala din. Kaya kailangan maging honest talaga tayo para makamit natin yung sinabi sa Matthew chapter 5 verse 8 na pure heart can say God. So kung pure ang heart natin, makikita natin ang Panginoon dahil siya po ang tatahan sa ating puso, di ba? Kung marumi ang puso natin, paano siya makatahan? Paano natin siya makita? Yan po yun, mga kaibigan, yung mga words na yan ba, no? Ito, kaya ka pinapaalis sa atin ito yung galit, puot, sama ng loob, no? Yung mga chismosa, mahilig manira ng tao, ng kapwa, bastos magsalita, mahilig magmura, mahilig mga green jokes, no? Hindi man yan ganyan ang gawain ng Diyos, mahilig sa mga jokes na walang kabuluhan, mga kabastusan. May jokes na may laman, pero yung mga kabastusan na jokes, hindi yon sa Panginoon. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. So yan na po, no? Dahil syempre nilinis na tayo, nagsisi na tayo, wag na natin gawin, mga kaibigan. Atin nang talagang i-practice sa sarili natin para walang reason na sabihin na wala namang perfect na tao Kasi palaging iniisip ng ibang tao walang perfect na tao. Para sa akin nung hindi pa nag-confess ang tao, talagang hindi siya perfect dahil hindi pa siya napawalang sala. Kapag nawalang sala ka na, malalaman mo yan na talagang nawala na yung sala mo dahil wala ka ng guilt sa puso mo, hindi ka na natatakot Alam mo, pinatawad ka na. Ang Diyos lang naman ang pwedeng magpatawad sa atin. At minsan magagamit ang Diyos, instrument din yung tao to prove na talagang napatawad ka. Dahil papatawarin ka ng tao, gagamit din siya. Mawala na yung guilt mo sa puso mo at isipan. Kaya pag ito, inalis na to sa atin, i-apply na natin, mga kaibigan, para hindi mo na maisip na wala ka namang perfect, tao lang ako, magkakasala. Tinuro nga kaya ang gusto ng Diyos na magbasa tayo ng mga salita niya para malaman natin. Kasi kung wala tayong alam, lagi nating isipin, wala namang perfect, walang taong hindi nagkakasala. Pero sinabi na dito klarong-klaro po na pag ang tao gagawa ng masama ay parurusahan. At sinabi na itakwil, alisin na natin sa sarili natin yung mga masasamang mga naramdaman ng ating puso, gaya ng galit, puot, sama ng loob, tapos maninira sa kapwa, bastos. Yan, maiwasan natin dahil nabasa natin Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Hinubad na natin, mga kaibigan, hinubad na, inalis na natin sa ating sarili. Pinagsisihan na natin. So wala na yan, clear na. Nilinis na tayo. At sabi dito,
Isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. O imagine, isinuot na. So hinubad na natin yung dating tayo, yung dati nating masamang ugali at, isinuot na ang bago nating pagkatao, 'di ba? Para yung damit din mga kaibigan, 'di ba 'pag dumi, 'di ba inaalis natin at, nagbihis tayo ng bago, pang gano'n mga kaibigan. Huwag na nating padumihin. Ito naman kasi spiritual na bagay, hindi ito damit na ano ha, talagang sa ating sarili 'to, sa inside us ang pinag-uusapan po dito mga kaibigan. Hindi po 'to parehas ng damit na puwedeng labhan, 'pag nadumihan labhan, tapos isusuot muli, dumihan, labhan, hindi po gano'n. 'Pag pinatawad na po tayo ni Jesus Christ ay continuous na po 'yun mga kaibigan, hindi na po puwedeng magkasala uli. So, kung iisipin mo, sinasaktan mo na naman siya, 'di ba? Hindi po gano'n. Dapat continue po ang pagsunod natin. So, ito po ang i-apply natin mga kaibigan na alisin na natin yung dating tayo at mag-ano tayo ng sundin natin itong bagong binigay sa atin. Eh, sabi dito na sa at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao, ang pagkataong ito'y patuloy na binago. O imagine, patuloy, hindi ko pa nga nabasa, eh. Patuloy na binabago ng Diyos na lumilikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Patuloy mga kaibigan, hindi siya halimbawa pinatawad ka na, gumawa ka na ng mabuti tapos liliko ka na naman, gagawa ka na ng kasalanan tapos hingi ka na naman ng sorry, hindi po gano'n. Dapat continue, patuloy po mga kaibigan. At isa pa mga kaibigan ano, 'pag once na yung connect na talaga tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng yung love and fair. Fair dahil alam natin na may parusa, eh, papaluin tayo, eh. Iba yung pamalo ng Diyos, hindi kagaya ng pamalo ng parents natin. Papaluin tayo ng yung kung ano ba yung pamalo, 'di ba? Hindi po gano'n yung pamalo ng Diyos, eh. Kaya yun po ang pag-ingatan natin, 'di ba? Yung kaya nga minsan yung mga tao nakakaranas ng hindi mabuti sa kanilang sarili dahil sa kasalanan, yung mga problemang dumating, kasi yun yung mga para-paraan kung papaano tayo paluin ng Panginoon. Iba-ibang paraan pero may paraan-paraan siya para maalala natin siya palagi. Kaya para wala tayong maranasan na pagpapalo, continue po tayo sa Panginoon mga kaibigan. Manggagalak po tayo sa kanya palagi. Pupurihin po natin siya palagi at susundin natin. Ito lang naman ang sinabi ng Panginoon, 'di ba? Kung yung ayaw niya, 'di ba? Sabi niya yung um, itakwil ang lahat ng ito. Ano ba 'yun? Ang sabi niya, yung galit. Sa puso 'yun mga kaibigan, eh. Ang galit, 'di ba? Puot, sa puso pa rin. Sama ng loob, sa puso pa rin. Paninira sa kapwa, sa puso pa rin. Kasi kung nagtatanim ka ng galit sa kapwa, basta about sa heart, itong heart natin importante talaga mga kaibigan. Yung mga hindi magandang nakatanim sa ating puso. Yung mga bastos na pananalita, huwag kayong magsinungaling. Ito talagang pagsisinungaling, eh. Number one ugat ng kasalanan po. 'Di ba si Adam at Eve sa pagsisinungaling po sila nagkasala. 'Di ba nagsisinungaling sila sa Panginoon. At itong si Satanas ang una-una kasi nagsisinungaling sa kanila na masarap ito, kainin niyo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Naengganyo sila kumain. Ayun, nagsinungaling naman sila sa Panginoon. Kaya itong lie talaga, eh, big growth para po magkasala ang tao. Kaya mga kaibigan, ating praktisin ito mga kaibigan. Tayo din naman ang magdadala nito, eh. Kung mabuti ang ating gagawin, mabuti din naman ang babalik sa atin, 'di ba? Unang-una 'pag wala tayong puot, wala tayong galit sa puso, masaya lang,
positive, parang positive vibes ang dumadating sa buhay natin. Pero kung galit, puot, 'di ba laging ano, parang ang dilim-dilim, sakit pa sa ulo, nag-iisip ka ng hindi maganda. Walang peace of mind ang taong ganito. Ito lang naman 'yun mga kaibigan, eh, kasi kung ikaw ay puno ng pag-ibig sa puso mo, makakaiwas ka talaga gumawa ng masama. 'Yun po ang pagkakaalam ko mga kaibigan, eh. Kasi bakit ka gagawa ng masama, eh, kung ang puso mo ay masaya, ang isip mo rin masaya. Nag-iisip ka kasi connection ang dalawa na 'to, eh. Kung ano ang iniisip mo na matatanim ng puso, kung ano sa puso mo nasa isip mo. Kaya kailangan talaga alisin itong mga ganito. Sa verse 11, sa bagong buhay na ito wala nang ipinagkaiba ang Hudiyo sa hindi Hudiyo, ang tuli sa hindi tuli, ang katuruan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba. Ito dapat ang praktisin natin mga kaibigan. Itong maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Yan, ito yung praktisin natin mga kaibigan sa buhay natin. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Yan, ito ding pagpasalamat mga kaibigan, wag din na po natin kalimutan. Kahit maliit na bagay po na meron tayong tanggap, pasalamat 'no sa tao. Lalo na po sa Diyos mga kaibigan. Lahat kasi galing sa Kanya, pasasalamatan natin ng Panginoon. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanin at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na pasasalamat. O yan mga kaibigan, ano? Kailangan talaga natin yung kanta ba na espiritual. Pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. From the heart mga kaibigan, hindi lang yung basta kanta-kanta ka na wala sa puso. At anuman ang ginawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang pananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin nyo sa lahat ng bagay ang amo nyo rito sa lupa, hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan at parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo